Mga kilos protesta naman kaugnay sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod ng Maynila naging mapayapa sa pangkalahatan ayon sa Manila Police District. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert? Jeff, Marlene, generally peaceful ang naging sitwasyon sa lungsod ng Maynila matapos ang isinagawang ang kilos protesta ng iba't ibang progresibo grupo ngayong ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Manila Police District spokesperson na Police Major Philip Ines, naging maayos ang pagkikipagdialogo sa pagitan ng mga lider ng mga progresibong grupo at mga pulis at napakiusapan ng mga ito na mag-disperse ng mas maaga. Nakita naman natin, samantala, ikinatuwa naman ni Manila City Mayor Isko Moreno ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na paiimbestigahan ng mga palpak na flood control projects na nagpabaha sa ilang bahagi ng bansa at maging sa lungsod ng Maynila. Nang tanungin naman si Mayor Isko kung mayroong kongresista ng Maynila na sa tingin niya ay mapapanagot sa palpak na flood control project sa Maynila, ang kanyang pahayag, and I quote, "I think so." At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Tala ilang senador naman pabor sa isinusulong na investigasyon sa mga flood control projects. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Batasang Pambansa. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert? Pabor si Senador Joel Villanueva sa investigasyon na inilatag ng Pangulo Marcos Jr. kaugnay sa mga flood control projects at maging sa issue ng budget. Pero nakukulangan din siya dahil hindi nabanggit ang issue ng online gambling. That's the only thing I'm disappointed in sa online gambling. I wish may announcement about it. And I'm also wishing for a total ban na online gambling. Yung isang survey company, Capital Stone, already mentioned that 66% of Filipinos age 18 to 24 are already engaged to online gambling. Sabi naman ni Senador Bam Aquino, maganda na nabanggit ang issue sa flood control lalo sa mismo ay naghain ng resolusyon sa Senado para imbestigahan ito. Maganda rin na niyang ipinangako ng internet connectivity sa mga paaralan. Tutuwa kami na gagawing priority ang education for the next 3 years at bilang chairperson ng Committee on Education sa Senado, sisiguraduhin natin na yung mga reformang ito masasagawa at babantayan natin yung mga pangakong ito. No? Yung napangako sa classrooms, connectivity, tulong sa mga guro natin, iisa-isahin po natin yan, sisiguraduhin natin na ipatupad and we'll make sure na magtutulungan yung Senado at ang gobyerno para sa kapakanan ng ating mga estudyante. Giit naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, maganda ang mga pinangako ng Pangulo lalo na para sa mga mahihirap. What struck me most was yung pangako niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo ng mga mahihirap, na libre lahat ang ating mga pasyente sa lahat ng mga DOH, sa lahat ng mga public hospitals. Yun ang pinakamaganda sa lahat ng kanyang mga sinabi. Mula Batasang Pambansa para sa SONA 2025, yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. At dahil po tapos na ang SONA ng Pangulong Marcos Jr., kunin natin ang mga saloobin, opinyon ng ilang po nating mga mambabatas na nakinig sa SONA ng Pangulong Marcos Jr. Live report ni Vic Suminta. Vic, anong reaksyon nila? Alex at Ali, ang reaksyon ng mga mambabatas ay partikular doon sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang SONA. May issue tungkol sa flood control na kung saan ay inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng konkretong report hinggil sa mga flood control projects na hanggang ngayon ay hindi natatapos sa hinalang ito ay nababalutan ng anomalya. Ang mga pondo na inilaan dito ng mga nakalipas na administrasyon ay hindi nagamit sa tama. Isa na dito na nagbigay ng kanyang reaksyon ay si Congressman Zia Alonto
na ito ang kanyang pinagtuunan ng pansin dahil ang mababang kapulungan ng Kongreso ay magsasagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng problema ng ating bansa sa matinding pagbaha kung may kalamidad. Narito ang pahayag ni Congressman C. Alonto Adjong. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Sinabi ni Congressman Sia Alonto Adjong kanina ay susuportahan ng Kamara yung naturang nais ng Pangulo. Dito ay may nakabinbin na House Resolution na sinasabing magsasagawa ng investigasyon lalo na sa araw na ito ay opisyal nang nagsimula ang first regular session ng ika-20 Kongreso. Pinuri din ng mga mambabatas yung sinasabi ng Pangulo na yung healthcare program ng pamahalaan ay pinalakas sa pamagitan ng PhilHealth. Ganon din sa larangan ng edukasyon ay pinalakas din ng Pangulo dahil lahat ng mga paaralan na sinasabi ay magkakaroon na ng internet connection. Ganon din yung problema sa pagbabayad ng matricula tuition fee ng mga mahihirap na mamamayan, ito ay sasagutin na rin ng gobyerno. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, mukhang pinalakpakan at nagsitayuan ang mga mambabatas nung binanggit ng Pangulo yung patungkol sa gagawing investigasyon, yung performance review at the same time ang auditing ng mga proyekto sa flood control, no? Anong sabi ng mga congressman doon? Dahil ang pondo ay posibleng maaring matalakay ang pondo dito, no? Naibulsa. Tama, Alex, kasi mayroon nang nakabinbin na House Resolution na sa pag-umpisa nitong sesyon ng 20th Congress ay magsasagawa ng investigasyon ng kaukulang komite. At sinabi pa ng mga mambabatas na maging yung nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ripasuhin yung pagtalakay sa 2026 proposed national budget na lahat ng mga sinasabing hinihingi na nakapaloob sa pambansang pondo na hindi nakapaloob doon sa tinatawag na National Expenditure Program ay hindi susuportahan ni PBBM mismo, na kung sakaling ito ay ilusot sa Kamara at sa Senado, maaaring i-veto niya pagdating ng panahon pag natapos na ang deliberasyon ng national budget, Alex. Oo. So, ang aantabayanan ng taong bayan dito, Vic, kung gagawa ng investigasyon, ang Kongreso, taliwas dito sa gagawing investigasyon ng executive branch, what if kung magkasalungat ang kanilang magiging resolusyon at yung kalalabasan ng investigasyon, magkaiba ang resulta? Alex, sabagay ang Kamara, ang lehislatura in aid of legislation. Pero kung nag-i-initiate ang Executive Department, yan ay for prosecution. Dahil maaaring ipag-utos sa Department of Justice na sampahan ng kaukulang kaso yung sinasabi ng Pangulo na nagsamantala sa pera ng bayan na may kaugnayan sa flood control projects, Alex. Oo. Bukod sa binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA na kanyang pagbabanta doon sa mga kumuha ng SOP, kickbacks for the boys, maaring ito ay patungkol sa mga kontraktor, no? Hindi kaya may pinatutungkulan rin ang ating Pangulo na baka damay rin dito ang ilang opisyal, lalo na yung mga elected officials?
Malamang Alex, kasi in general yung sinasabi ng Pangulo binanggit niya yung mga kontraktor dahil sa unang bahagi ng kanyang SONA, maging doon sa kampanya sa illegal drugs, ang sinasabi niya, ang masakit na isipin, may mga elected officials na kasangkot doon sa pagsasamantala sa kabangyaman, Alex. Okay.